Assistant Director for Community Development Services ng Extension Service Office Central, and at the same time also designated as the College Extension Coordinator of the College of Nursing and Allied Health Sciences of Pablo Borbon Campus. Okay. So as of the moment, ang ating College of Nursing and Allied Health Sciences, particularly the BS Nutrition and Dietetics program, ay sumusuporta at nag-i-implement ng mga extension activities for BIDANI na ang ibig sabihin ay Barangay Integrated Development Approach for Nutrition Improvement. So ang BIDANI particularly ay nag-start sa UP Los Baños. Doon nabuo ang UPLB Network Program at sa kasalukuyan meron tayong 8 state universities and colleges or SUC na kapartner ng BIDANI. So nagbibidani ng mga iba't ibang mga barangays all over the Philippines at ang main objective ay makapag-implement ng mga innovative strategies para sa eradication ng malnutrition. Merong 3 innovative strategies ang BIDANI. We have BINIS, BIDA at saka PINEA. Pag sinabing BINIS is Barangay Management Information System, wherein ito yung pagkukolekta ng mga information from the barangay, iba't ibang impormasyon gaya ng hygiene, visit order, even the simple demographic profile ng community people, especially the health and nutrition information, na ang magiging impormasyong ito ay magiging database, basihan na magiging proyekto ng isang barangay. Ang pangalawang strategiya ay tinatawag na BIDA or Barangay Integrated Development Approach, which train our members of the barangay to create a Barangay Integrated Development Plan. So, from the basis, from the information gathered from the BINIS, meron na tayong impormasyon na magiging basihan sa pagpaplano ng mga projects sa barangay. Instead na nag-iisip ka lamang basta-basta ng mga proyektong pang-kalusugan, pang-kababaihan, pang-kabataan, pang-nutrisyon, imbes na basta na lang mag-iisip ng mga programa, ngayon may basihan kung bakit yun yung naisip ng programa. At para mas mayakap ng community people yung mga programa. So importante, evidence-based ang ating mga programa ng barangay. At ang third innovative strategy naman ay tinatawag na Participatory Nutrition Enhancement Approach or PINEA. Dito naman ay nag-i-implement na ng mga nasa BIDP or nasa Barangay Integrated Development Plan. So ito yung mga programa or proyektong pang-nutrisyon, pang-kalusugan, para sa mga kababaihan, kabataan, etc. na more on implementation na siya. Sa Batangas State University, meron tayong tinatawag na 12-point extension agenda. At isa dito ay ang social development through BIDANI. So, dahil nga ang ating College of Nursing and Allied Health Sciences ay ito ang napiling agenda para sa kanilang mga extension projects, nakipag-partner ang ating BS Nutrition and Dietetics program sa Balayan, Batangas as the beneficiary of our BIDANI. Bakit napunta doon? During the pandemic, nagkaroon kami ng research project commissioned by the Department of Science and Technology, Calabarzon, which is the CEST program. CEST or Community Empowerment through Science and Technology. So under the CEST, nagkaroon ng Community Needs Assessment sa 5 municipalities in Batangas and Cavite. So ang isa doon na munisipalidad ay ang Balayan. At lumabas na mataas ang malnutrition. Actually, nangunguna nga ang Balayan sa nutrition problems, particularly in wasting and stunting among children in the Batangas province. So from that research, we recommend matutukan ang nutrition programs para ma-improve naman ang nutritional status not only ng mga bata, ganun din ng mga nanay, mga buntis at nagpapasusong nanay, ganun din ng mga kabataan. So, sa tulong ng BIDANI, nai-offer namin ito sa mayor ng Balayan, Batangas at niyakap niya ang BIDANI at natutuwa siya sa kolaborasyong ito with Batangas State University. At dahil dito ay nakapag-conduct na kami ng mga ilang trainings and orientations about BIDANI sa municipal line agencies ng Balayan, Batangas. So last year, nakapag-conduct kami ng 3 activities. Una ay orientation on BIDANI sa ating mga representatives ng line agencies in Balayan, Batangas, followed by action planning and identification ng pilot barangay sa Balayan. And then third is yung orientation naman at pagpapakilala ng BIDANI
sa napiling barangay, which is Barangay 4 ng Balayan, Batangas. So, Barangay 4, isa sa mataas ang malnutrisyon, may mga problema pagdating sa waste management, kalinisan, family planning, at marami pang iba. So, kaya siya ang napili namin na barangay. So, this year, nakapunta na kami sa Barangay 4. Nagkaroon kami ng site visit doon. Nakita namin ang ilang mga problema. Nakausap na rin namin ang mga miyembro ng Barangay Nutrition Committee at marami kaming nakuha mga impormasyon gaya ng kakulangan pa sa pag-gather ng information or data sa barangay. So, malaking tulong siguro ang BMIS para sa pag-improve ng data gathering nila. At ganoon din, yung mga sunod na mga activities and trainings para sa ating miyembro ng barangay for this year 2024. Bale, ang Bidani ay naglalayo na masolusyonan ang malnutrisyon sa bayan ng Balayan, masolve ang mataas na malnutrition rate, lalong-lalo na sa mga buntis, nagpapasuso, at ganoon din sa mga kabataan. Ang Bidani kasi ay isang nutrition in development strategy. So, pag maganda ang nutritional status ng mga tao sa pamayanan, maganda rin ang magiging productivity, ekonomiya ng isang pamayanan. Isang bata na maayos ang kanyang kalusugan, ang kanyang nutrisyon, maayos ang kanyang aral, hindi siya nagkakasakit, at lalaki siyang malusog, maayos din, hanggang sa maganda ang kanyang magiging trabaho, hanggang sa ganun din, magkakaroon din siya ng malusog at maayos na pamilya. So, yun yung gusto natin na magkaroon ng maayos at develop na isang community. Yun naman ang main na layunin ng Bidani. At sa tulong ng ating mga ng Batangas State University at makapag-collaborate with different agencies ay makapag-implement tayo ng magagandang programa at proyekto panglaban sa malnutrition. Maraming salamat!